26 Wednesday na po and we're halfway through the week. Sana That's po right! ay motivated pa rin tayo para ma-achieve ang ating goals ngayong linggo. Marami din kaming inihandang makabuluhang discussions kaya tara na at samahan nyo kami dahil mas masaya ang umaga dito sa Good morning, Kuya! Eto na nga mga kasambahay, no? Isa na nga sa mga interesting topics natin ay para sa mga business owners and entrepreneurs. Dahil pag-uusapan po natin ang tungkol sa tax and registration ng ating pong mga businesses. Paano nga ba masisigurong compliant tayo at ang negosyo natin sa batas? Abangan nyo mamaya ang ating special guests na sasagot niyan. Kaya don't change your channel. Yun. Ito, para naman sa mga nag-aabang sa ating almusal, sagot ko na kayo sa umagang ito para sa isang recipe natin for today. So, parang alam ko, isa sa atin may paborito rin ito. Kaya sana tama akong maluto to dahil first time ko iluluto itong mga kasangbahay. Yan na. Ano kaya yun? Sino may paborito nun? Sino nag-request ngayong araw? Nag-request Wala, ako ba naalala ko nakaraan? lang eh. Hindi ko alam, hindi ko matandaan kung sino sa atin. Baka yung wala dito. Kaya, darating. bumibili pa ingredient. Buibili pa kasi ng ingredient na pag-utusan. Oo. Pero ito hindi rin dapat mawala ang health reminders natin. Kasi alam nyo ba na ang kondisyon na tinatawag na diabetes ay nakaaapekto rin sa ating mata. Alamin natin kung paano sila naging konektado at kung paano ba ang management nito sa ating usapang pangkalusugan. Tama. At bago natin alamin ang mga yan, dumako muna tayo sa ating public service announcements for today. Binuksan na ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang kauna-unahang Philippine Innovation and Entrepreneurship Skills Competition o PDIESC ngayong taon. Dito may pagkakataon ng mga Technical Vocational Education and Training o TVET learners, ang mga TESDA graduates at eligible college students na sumali at ipakita sa buong bansa ang kanilang galing sa digital creativity, innovation at entrepreneurship. Ang mga categories ng kompetisyon ay ang mga sumusunod. Nandiyan ang visual graphic design, 2D and 3D animation. Meron din game development, photography and illustration at e-commerce operations. Ang mga mananalo ay makakakuha ng certificates, medals, trophies, at cash prize. At meron ding silang tsansa na maging representative ng Pilipinas sa international finals sa bansang China. Kaya sa mga gustong sumali, iscan nyo na ang QR code na naka-flash sa inyong screen para sa complete mechanics at registration. Good luck sa lahat ng future contestants. Maganda yan, no? Ma-feature naman natin yung creativity din ng mga Pinoy. Kasi nakakanood ba kayo ng mga anime, gano'n, yung mga cartoons? Yeah, oo. Diba? Yung iba pala doon sa mga yun, kumukuha sila ng mga Pinoy artist. Sila yung nag-i-illustrate, sila yung nag-animate ng mga anime na galing sa, nandyan yung Japan, di ba? Korea, China. Ibig sabihin talagang globally competitive yung talent ng mga Pinoy. Hindi lang masyado na-highlight. So it's time na na makilala din in a global scale yung mga Pinoy artists natin. Naalala ko kung naalala niyo yung movie na Nemo. Merong isang Ay, oo. Pinoy artist na naglagay ng bahay kubo doon sa isang fish tank doon sa Nemo. Kaya nakakatuwa kasi may Filipino representation. Yes. Kaya nga, di ba, Represent. yung ano niya, yung address doon, Fisherman. Oh. Naalala mo yung address nung hinahanap ni Nemo, Fisherman, Wallaby Way, Sydney. Parang homage dun sa Fisherman kasi Fisherman yung pagpronounce sa Fisherman. Galing Pero ito mga kasabahay, may good news naman tayo para sa ating mga kababayan sa Hong Kong. Magsasagawa kasi ang Overseas Workers Welfare Admin o OWA sa bansang Hong Kong ng libreng introduction to caregiving training. Ito ay gaganapin sa August 2, 2026 mula 1 p.m. to 4 p.m. at open para sa mga active OWA members. Ang venue ay nasa DMQ OWA OFW Global Center Coconut Training Hall sa 18th floor po ng United Center Building, 95 Queensway, Admiralty, Hong Kong.
Layon ng ahensya na palakasin at i-develop pa ang kaalaman at skills ng OFW participants sa pagbibigay ng tama at maayos na pag-aalaga sa kanilang kliyente o pasyente. Paalala naman ng limited lang ang slots dito at ang registration ay first come, first serve basis. Kaya sumali na sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na makikita sa inyong screen. Para naman sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa numerong 852-6345-9324 o kaya sa kanilang email na hongkong@owa.gov.ph. Perfect! Ang daming mga Filipino talaga sa Hong Kong. Actually, nung pumunta ako dyan, talagang puno-puno yung isang buong ng train. Halos puro Pilipino. Pinoy. Tapos makikita mo talaga karamihan talaga sa kanila, mga nakikibahay. Kumbaga, kasambahay talaga sila. Kasambahay ha. Talagang yun yung trabaho ng karamihang mga Filipino doon. Tapos meron nga silang community na meron sa isang mall, magtatayo lang sila ng mga spaces nila na karton-karton. Tapos doon nagsasama-sama yung mga Filipinos. So napakarami talagang mga Filipino OFW dyan sa Hong Kong. Kaya ang laking tulong din sa kanila nito na para hindi tumagal din sila sa mga trabaho nila, hindi sila ma-terminate ng mga amo nila kasi maraming mga Filipino, madaming cases din sa kanila na yun nga nato-terminate kasi hindi daw gusto ng mga amo nila yung paraan ng nila pag-aalaga. So kung magkakaroon ng ganitong skills na training, siguro mas marami pa yung mga Filipino na makakapag-stay ng mas mahaba, makakatulong sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Baka dagdag skills din yun, dagdag sa nila yan. Credentials. Credentials, tsaka dagdag sweldo. Malay mo, di ba? Level up. Ayun. Ito, may mahalagang anunsyo naman po para sa publiko ang Philippine Statistics Authority o PSA. Kapag meron kayong mga transactions na nangangailangan ng valid proof of identity, pwede nyo na pong gamitin ang inyong Digital National ID. Meron din kasing lifetime validity at functionality katulad ng National ID card at paper form nito na mula sa ahensya. Paalala lang tungkol sa inyong Digital National ID na hindi po ito pwedeng i-print, i-laminate o i-reproduce. Dahil ayon sa batas, ang Digital National ID ay dapat gamitin lamang sa opisyal nitong digital format. Ang hindi otorisadong pagpiprint o pagkopya nito ay maaring lumabag sa Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act at may kaukulang parusa. Para naman ma-access ang inyong Digital National ID, mag-download lang at mag-login sa eGov Super App. Lahat ba kayo may national ID? Ako kasi wala ako nun eh. Ako meron. Nagagamit nyo na sa ibang mga transactions? Hindi Ako nagamit ko na siya. Nagamit ko na rin siya. Kasi wala nang ibang lamang ID pala yung wallet ko. So, nung kailangan ko siya, national ID lang yung nandun. Pero may kakilala kasi ako talaga, may nagre-reproduce talaga niyan. Tapos inihikayating ka pa na 100 lang. Gano'n. Meron talaga, ay sinasabi ko sa inyo mga kasambahay, merong gumagawa talaga yan. Kaya huwag kayong magpapabiktima. Iba po yung produce nila sa produce po mismo ng government natin. Kaya wag po kayo, wala po, tsaka walang bayad po, di ba? O, tapos biglang may magniningil ng 100, gagawin daw yung kanilang ID habang wala pa daw. Ganyan, so wala, hindi po pwede yung gano'n. At least meron ng digital. Hindi nyo na kailangan na pupunta pa kayo sa mga... Kasi parang na-stop yung production nito. Kasi ako nakuha ko yung physical ID ko nito. Yun nga daw, Pinadala. matagal nga daw makuha ang Pero national matagal nga siya. Tapos dumating sa point na parang na-stop yung production. Kaya ito gumawa na lang sila nung digital na ID. Nga, mas okay din naman kasi halos lahat ngayon. Diba, yung mga cards nga, transactions, digital na. Para din kahit paano medyo mag-ano na rin tayo sa mag-improve tayo when it comes to technology kapag kagamit ng mga valid IDs. Eto heads up naman sa ating mga motorista dahil pinatupad na po kahapon, araw ng Martes, ang big time oil price hike para sa linggong ito. Medyo malungkot na naman tayo kasi pangalawa na 'di ba na price hike ito. So sa diesel po, 7 pesos and 30 centavos per liter ang itinaas nito kada litro, habang 6 pesos and 80 centavos naman po kada litro ang price increase sa gasolina. At 4 pesos and 20 centavos naman ang itinaas sa kada litro ng kerosene. Uy, may chika ako dyan.
Allowed ba yun na ikakat nila yung pilak para hihintayin nila yung pagtaas ng presyo sa mga gasoline station? Yun kasi yung sinabi ng stepfather ko kahapon, magpapagasolina daw siya. Hinarang na sila sa pila, wawal na daw kasi hinihintay nilang mag-alas 6 para sa price increase. Kaya pwede ba yun? Allowed ba yun? Yun yung aking katanungan lang naman. Kasi Sa ginagawa BPI. nila yung pinipigil nila o bawal na po pumila kasi hihintayin nilang mag-time tapos aangat nila yung presyo. Hindi ba? Di ba hindi pwede yun? Kasi syempre, una nakapila tapos... Kinakat. Oo nga eh. Naku, bad. Sumbong mo. Kaya nagulat ako Nananawagan kasi po ang laki daw ng tinaas nung bago siya pumila doon, 71, tapos biglang nag-79. Kaya parang, ewan ko, allowed ba yun, no? Last week nagtaas din sa diesel, 10 pesos. Tapos sa gasolina, parang 3 pesos eh. So halos Uy, ngayon. at saka ito pa, magkakaroon ng fuel surcharge Oo. sa mga flights sa Airfare. August, starting August 1 na. At ito ay nasa parang level 13. So, last time bumaba ng Eight. level 9, Ay, nine lang ba? level 9, tapos balik na naman sa 13. So, Taas na. kasi yung alam ko, nung nag-level 9, 200 plus lang yung nabawas sa fuel surcharge. So, kung sasabihin nila na, ay, nito kayo mag-book kasi mababa na, mababa lang, maliit lang yung Maliit. kinaltas eh. Pero ngayon, balik na naman tayo. Grabe, no? 13, so magkano From yun? level 4 tayo, di ba? Nung normal, wala pang problem. Wala mo nang magta-travel. Wala mo ng pera lahat. Dito lang tayo sa bahay. Trabaho lang tayo, mga Panoorin nyo na lang kami, mga kasangbahan. Hoy, wag na tayo ma-stress. Halika. Mga iba naman tayo. Lipat na tayo sa lagay ng panahon ngayong araw, mga kasangbahay. Sa Metro Manila, 25 to 33 degrees po ang temperature at 60% ang tsansang umulan. Umuulan na nga rin po ngayon, eh, no? At kahit rainy season na, wag pa rin po kalimutan na mag-apply tayo ng sunscreen para safe ang ating balat sa harmful UV rays. At syempre, magdala palagi ng payong o kapote kapag lalabas ng bahay. Tingnan nyo na rin kung saan yung mga areas na pwedeng mabaha kayo kasi baka mamaya may mga flash flood, di ba? Para maingat din po tayo. May nagte-text na nga eh, di ba? Oo. May nagte-text na baka ba daw dun sa lugar na dadaanan. Kaya abangan din natin yung mga ganun, mga kasambahay. Eto, 60% din ang chance of rain sa Metro Cebu with 25 to 32 degrees temperature. Kung bahain ang inyong lugar, mas mainam na simulan na ng maaga ang pag-evacuate at paglipat ng inyong mga gamit sa mas mataas na lugar para maiwasan po ito at maiwasang ito ay masira o maagos dahil sa tubig baha. At 24 to 32 degrees Celsius naman ang temperatura sa Davao at 40% ang tsansang umulan. Gayunpaman, bilinan at bantayan pa ang mga bata na huwag maglaro sa ulan at sa baha, lalo na po sa baha, huwag na kayo mag-swimming, para makaiwas sa mga sari-saring sakit tulad ng leptospirosis. Sa Baguio naman, 60% chance din ng ulan at 17 to 24 degrees Celsius ang temperature. Kaya, bago mag-outdoor activities tulad ng hiking, siguraduhin safe muna ang lugar at may permiso mula sa mga kinauukulan bago ito sa gawa. Stay safe and informed, mga kasangbahay. Maray pa tayong abangan mamaya, kaya stay tuned dahil magbabalik kami. Good morning, Kuya! Kasama niyo po ulit ako, mga kasangbahay, ang inyong munting kusinera. At ang oras ngayon ay 6:53 in the morning. And it's time for Basic Commodities Price Update dito sa Metro Manila. So, bantay presyo po ng Department of Agriculture as of July 28, 2026. Ang kadiwa rice ay nasa 20 pesos pa rin ang kada kilo. Ang imported na rice po natin ay nasa 48 hanggang 61 pesos ang kada kilo niyan. Ang local rice po ay 44 hanggang 60 pesos. Sa atin pong mga karne, ang chicken na whole po ay 207 hanggang 213 pesos ang kada kilo. Sa mga isda, ang bangus 236 hanggang 262 pesos per kilogram. Sa mga gulay, ang sitaw 113 pesos, ang talong 114 pesos, ang kamatis 117 ang kada kilo, ang letsugas 168 hanggang
91 pesos per kilogram. At ang patatas, 129 pesos po. Ang bawang naman, 151 hanggang 355 pesos per kilo. Ang pulang sibuyas, 83 to 110 pesos per kilogram. Ang puting sibuyas naman, 105 hanggang 136 pesos ang kada kilo. Ang sili, 167 pesos per kilogram. At ang luya, 151 hanggang 178 pesos per kilogram. Further commodities like brown sugar, 72 pesos ang kada kilo. Ang itlog, 8 pesos ang kada piraso. At ang mantika, 101 hanggang 158 pesos per liter. Ang taas na ng mga presyo ng mga bilihin lalo. At taas na rin ang diesel. Pero lagi kong paalala sa inyo, syempre huwag pa rin natin tipirin yung sarili natin. Kung yung pagkain na nga lang yung magpapasaya sa atin, titipirin pa natin yung sarili natin, no? So halika na, magluto na tayo mga kasangbahay dahil ready na yung ingredients natin. Isang masarap na dish. Uy, kinakabahan ako kasi nga first time ko lang tululutuin. Pero sige, sama-sama tayong magluto ng first time, no, ng chicken curry. Aba, bagong-bago, no? Sige, for our ingredients for the chicken curry, sige, meron tayong mantika. Sa ating aromatics, we have garlic, onion, ginger. Siyempre, meron din tayong manok kasi kailangan natin yan ng ating protein. We have curry powder. Meron tayong patis para sa mga pampalasa natin. Sa mga gulay, we have carrots, potatoes, at meron din tayong mga bell peppers. At kailangan din natin ng coconut milk. And we also have chilies. Yung sili panigang po, yung kulay green. So ano pa bang kulang natin dito? Kung kailangan nyo po ng chicken cube, pwede naman kayong gumamit. Kung ayaw nyo naman, ay okay lang din naman kahit wala. Okay, let's start by heating up our pan first. Tapos, yung ating manok, pupunasan ko lang ng kaunti para hindi siya masyadong steam later. Mag-create tayo ng crust ulit. Yan lagi yung natin, priority natin sa pagluluto ng mga karne, ng chicken, ng isda. Gusto natin ma-develop siya na browning. So, kailangan nyong i-pat dry and then we will season it with a bit of salt and pepper lang naman. Kasi ayaw natin na too much maging maalat kasi lalagay tayo ng patis. Okay. Yun. Nilagyan na natin ng Okay. Salt. Tumabang kasi, kaya nag-worry ako eh. Generous amount of salt. A little bit, sabi ko, tapos biglang naging a generous amount. Tapos, black pepper. Okay. Yan. Sarap talaga kapag freshly yung freshly ground black pepper. Freshly cracked, okay? And then sa pan natin, maglalagay tayo ng oil. This time, iniisip ko kung uunahin ko bang i-sear yung manok, ganon. Or igigisa ko na siya altogether. Pero parang gusto kong itry. Mag-experiment tayo. So sige, halika, saute na tayo kagad. Para medyo mabilis din. Kasi alam nyo naman na yung, alam nyo naman yung ginagawa natin madalas, di ba? Okay. Na binabrown natin yung, mismong mga karne natin. Pwede naman tayo magsangkot siya na nandito na rin yung aromatics. Okay? Masyadong malakas ang ating apoy. Sabay-sabay na natin yan. Sige, lagyan natin yung ginger muna. Parang may coach ako dito sa gilid. Okay? Yan. So, ito yung Pinoy curry. Kasi, kung makakatikim kayo ng legit na mga curry nung sa Indian, sobrang tapang nun, mga kasangbahay. Kaya, ewan ko, yung sa atin, lighter version, tapos, ako, mas gusto ko yung sa atin, yung Pinoy version. Siyempre, Pinoy tayo. Pero masarap din yung Indian version kasi marami silang mga extra na mga side dishes, ganun. Kagaya nung
pag nagluluto ako ng biryani, naalala niyo ba yun, mga kasambahay? Ay, di pa pala ako nagluto ng biryani dito. Nagdala lang ako. So, okay, diretso na natin to. Yan. So, lalamig yung ating pan. So, we make sure na medyo mas malakas yung ating apoy. Okay. Medyo kinakabahan ako dito kasi hindi ito yung usual na ginagawa ko kapag magluluto ng mga stew or mga saucy dishes. Kasi nga, lagi akong nagsisear muna ng meat. So, sana wag mo kang buhay. Kailangan lang dito siguro ay properly siyang mag-brown. Hayaan lang natin. Gusto ko lang kasi ma-incorporate na yung lasa ng mga, mga aromatics. Dumikit na siya. Kumapit na ba? Ganun. Sa pagsasangkot siya natin. Pero, parang nagke-create siya ng steam. Ala! Kinakabahan nga ni. Sige. Hihintayin natin mag-brown to. Di ako papayag. Aalisin natin lahat ng moisture. Kaya dapat talaga di minamadali yung pagluluto. Nako, on live TV, di ba? Television. Mali-mali yung tinuturo ng kusinera niya. Depende naman yan. Ito yung gusto natin sa sa pagluluto, more than baking. Kasi hindi ako masyadong magaling matansya sa mga measurements. Kumbaga, tansyameter lang po ako. So, mas nagagamay ko yung way ng pagluluto more than pagbe-bake kasi sobrang strict talaga ng baking. Pero, syempre, kailangan din naman natin yun para mas ma-widen yung knowledge natin sa kusina. Pero katulad nito, yan, kailangan natin ng mas higher heat. Tapos dahil basa nga yung chicken natin, especially kung kakagaling lang din sa chiller ng inyong mga manok, ng mga protein ninyo, malamig yung karne. So, bumababa yung temperature ng mismong ninyo, nung nasa inyong kawali. Ayan, ang nangyayari sa kanya. Hindi natin nakukuha, hindi natin na-achieve yung gusto nating mangyari. Pero, syempre, anuhin pa rin natin yan. Ang tawag nga ng mami ko, re-retokehin natin yan. Gagawa natin ng paraan. Alisin lang natin ng moisture niya. Pag naalis yung tubig kasi, yung mga juices, magmamantika. Especially kapag may balat. Tapos yung mga fatty area ng mga karne ninyo. So, pag nagmantika na siya, doon na, magre-render na ng fat, magba-brown na yan. Tsaka, iba, yung mga niluluto naman mga lola natin, yung mga nanay natin. Ayun katulad nito. Kita ka sa inyo. Di ba? Hindi lang siya katulad nung pagsisear natin. Kagaya ng mga ibang, pag nagba-brown tayo, di ba? Medyo mas matagal. Pero okay lang yan. Hintayin lang natin siya talaga mag-continuous ng browning. Kaya dapat medyo mas malakas na apoy. Ang tendency lang, kapag di masyadong malalaki ang cut ng mga, ng mga aromatics ninyo, baka doon kayo mahirapan na baka kasi masunog, ganun. Kaya halo lang ng halo. Pero yun kasi ayaw nating galawin yung karne natin para mas mag-continue siya ng browning nung pagka-create ng crust. Pero okay lang yan. Gusto ko lang naman ma-achieve. Ayoko ng parang yung kulay puti pa, yung karne. Kasi parang buhay pa nga yung kinakain ko. Yan. Mas appetizing kasi tingnan kapag yung kulay brown, di ba? Parang nakaprito. Kaya nga, di ba, yung mga fried food, golden brown. Meron tayong gustong ma-achieve na ganong kulay. Tapos, kapag medyo na-achieve na natin yung kulay na gusto natin, lalagay tayo ng patis.
Bakit early natin lalagay yung patis? Para dumikit na kagad yung lasa niya doon sa ating karne. Okay. Balik pa natin. Mahalaga kasi yung mismong meat na side, yung brown. More than yung buto. Kasi di naman masyadong nakikita yung buto eh. So kayo ba mga kasangbahay? Paano ba kayo magluto ng chicken curry? Meron ba kayong additional na steps na ginagawa? Meron ba kayong iba pang ingredients na ini-incorporate dito? Tsaka ano ba yung masarap na kapares ng chicken curry? Chicken curry lang ba yun usually? White rice, no? White rice lang. Wala tayong side dish, no? Kunwari, magluluto tayo ng ng mga tinapa, ganyan. Merong mga gulay, mga ensalada. Dito wala. Wala. Wala pala. Okay. Sige. Dahil nagtitipid nga tayo, mahal ang bilihin eh. O di chicken curry na lang talaga. Sige. Ayan. Okay na to. Okay na to. Parang narinig nyo na yan sa social media. Okay. Hindi lang natin talaga na-achieve yung super brown na gusto natin, but it's okay. Mahalaga ay important. Ayun, oh. Meron naman. Yan. Okay. So, once ma-achieve na natin yung ganitong kulay, pwede na yan. Teka lang. Teka, baliktarin muna natin. Yan. Okay. Lalagay tayo ng patis. Konting-konti. Konting-konti. Kaya dapat tikman muna natin eh. Kasi baka mamaya sobra alat eh. Maalat nga tong patis na to. Pero malinamnam siya. Usually kasi ang ginagamit ko na patis, kung alam niyo po mga kasangbahay, yung Thai patis. Kasi meron pong patis flavor lang, tapos meron talagang fish sauce. Kung yung naalala ko, yung fish sauce ko na yon, hindi siya patis flavor. Fish sauce talaga siya. Kasi yung mga patis flavor, dinadagdagan lang siya ng lasa na parang maglalasa siyang patis, pero hindi talaga siya galing sa isda. Okay, so ito, ano siya? Ano nga ba to? Patis puro. Galing talaga siya sa isda. Okay? So may linamnam siya. Tapos mapapansin nyo, ang fish sauce, ano talaga siya? Hindi siya maalat. Mas malinamnam siya more than yung lasa na parang maalat. Ganon. Yan. Oy, okay naman pala. Nagbo-brown naman, oh. Okay? So, ire-reduce lang natin yung amoy ng patis para mas mag-concentrate yung flavor. And then, maglalagay na ako ngayon ng curry powder. Kasi gusto ko siya somehow i-toast para mas mag-activate yung aroma niya. Tsaka para dumikit na rin sa ating karne. Okay. May iba kasing curry powder, halo ng may halo na siyang MSG. So baka umalat. Meron din namang curry powder na plain lang siya. Wala siyang lasa. Yung mismong galing sa, powder siya ng curry. Curry powder. Ayan. Tsaka para kumulay na siya. Okay. Ayan na. Nag-aamoy curry na nga siya. Pwede rin pala yung ganong pagluluto. Igigisa mo na. Pwede naman pala. Napahirapan ko pa yung sarili ko palagi. Okay. So, ngayon, syempre gusto natin palambutin yung karne natin. Maglalagay tayo ng kaunting tubig muna. Tubig. Tapos ito, mag-evaporate naman siya mga kasangbahay. Huwag lang natin masyadong punuin, no? Tatakpan natin yan. And then, lagay tayong konting-konti lang nung ating, chicken cube. Half lang. Okay? Okay po. Tapos, mga kasangbahay, lalagay natin dito yung ating, coconut milk. Pero mamaya na, kapag medyo luto na yung ating, yung ating manok, para hindi masyado siyang
matuyo yung ating coconut milk kasi baka maging ano naman to, parang laing na. Ayaw natin. Kasi yung chicken curry na gusto ko ma-achieve, yung medyo lightly na cooked lang yung ating coconut milk. And then, sama-sama na natin ilalagay yung gulay later. Okay? So, takpan na natin to, tapos babalikan natin siya after ilang minuto. Puntahan muna natin yung iba nating mga kasama. Makipagtsikahan muna tayo sa kanila habang hinihintay natin ang ating chicken curry. Take it away, Tini. Yun o, Ira, ako yata nag-request niyan. Sinisi ko pa yung wala dito. Hindi pala yun kumakain ng manok. Anyway, mga kasambahay, meron ba kayong negosyo? Alam niyo ba na kailangang nakaregister ang business nyo sa Bureau of Internal Revenue o BIR para maging legal ang inyong pag-ooperate? Ama. Pero ano nga ba ang mga dapat nating malaman tungkol sa registration ng ating businesses? Alamin natin yan kasama sina Ms. Zia Venus at Mr. Alejandro Cook from Taxsumo. Welcome back, guys. Welcome back to Good Morning, Kuya. Hi, good Please greet our viewers po. Hello. Good morning, guys. Kasama natin ng Taxsumo before kung naalala ng mga kasambahay natin. Pero ngayon, pag-usapan ulit natin in-depth para maintindihan ng ating mga kasambahay na business owners. Bakit ba kailangan kumuha pa ng business permit? Kasi iba sinasabi, ano lang naman ito, maliit na business lang naman. Kailangan ko pa bang kumuha ng mga ganitong mga permits? Ano ba yung mga dapat nilang malaman? Actually, alam mo, marami kasing gustong magsimula ng negosyo kasi may business plan na sila, may vision na sila kung saan pupwesto. Pero hindi nila naisip na required talaga magkaroon ng isang registration bago ka muna mag-transact, bago ka mag-post, or bago ka muna gumawa ng kahit ano para sa business mo. Yes, kailangan. Yun yung first step, kumbaga. Yes. Mas maganda. Okay. So talagang bago mag-operate, dapat meron na nitong registration na to. Yes. Pero Hindi kasi, lang isa yun. ang dami pong nahihirapan, ang dami kasing klase ng kailangan nilang lakarin. Meron sa DTI, meron sa BIR. Ang dami po sapat na po ba yung DTI lang nakatunayan para sa isang business kapag nakita po ba ng isang customer na, may DTI to, Okay okay, na. legal na to, okay na to. Okay na, yun po ba yun? Ganun po ba yun? Well, ang DTI registration, actually simula pa lang yan sa Okay. step sa pagkuha ng isang kompleto or full business requirements, no? So, ang DTI registration, isa siyang nagsiserve or papeles, no? Na nagsiserve na nasa iyo yung pangalan. Ikaw ang may rights ng business name na ito. Like for example, pangalan mo, like for example, ikaw si Josh. Yan, si Josh. Si Josh gusto gumawa ng isang electronic store. Ang pangalan ng electronic store ay Good Morning Kuya Electronics. Yeah, yan. Yan, di ba? So, para magamit mo yung pangalan na yon para sa resibo mo, para sa bangko mo, or para sa business mo mismo, kailangan naka-DTI registered siya. Okay. So, kung sakali na meron kang kapangalan, malalaman mo rin doon na hindi mo na pwedeng gamitin yung pangalan na yun. Ganun ba yun? That's right. Pero depende yan sa scope or area ng registration mo. Scope or area? Okay. Pag-usapan natin. Oo nga, yung scope and area, ano-ano yung iba't ibang areas na saan lang effective itong itong batas na to, or paano ba yan pag-usapan? Ang ating DTI registration, meron na barangay, meron tayong city, meron tayong regional, tapos meron din tayong national. Okay, so palaki ng palaki. Oo, malaki. So, assuming na barangay, no? Like for example, natanong mo kung may kapangalan ka. Yeah. So kapag barangay po tayo, tapos ang nabukas mong sari-sari store ay John's Sari-Sari Store. Ikaw ang may rights doon sa pangalan na yon within that barangay. Sa barangay. Kung may kapangalan ka doon sa kabilang barangay, sa kabilang bayan, okay lang. Kasi barangay lang naman ang registration na meron kayo. No? Tig-isa kayo. So that applies the same way kapag city. So pag city is Makati, Marikina, Parañaque. Kapag regional naman, we have the Mimaropa, Calabarzon, NCR. Tapos kapag lumalawak na national, Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas na yun. So lumalawak at lumalawak yung rights ng paggamit ng pangalan na yun, pero it does not limit you kung sino ang pwede mong iserve. Okay? Kasi actually, medyo malaking misconception yun, no? Kapag DTI registered ka within the barangay, yung mga tao lang sa barangay lang ang pwede. Hindi. Tatanungin mo ba kung tagasan ka? Hindi naman pwede yun, di ba? So, ang kailangan mong, ang DTI registration ay para lamang sa proof na sa iyo ang pangalan. So once na makapag-register na kami sa DTI, ano na yung susunod na gagawin naman ng mga kasambahay natin? So, ang DTI registration, may susunod pa na LGU tsaka BIR, which
I believe si Zia mag-share sa atin Yes, today. Oo. Yeah. So after nyo mag-register with DTI, no? So kung nakuha nyo na yung registration or business name nyo from the DTI registration, ang sunod naman dyan ay yung LGU registration. So yung LGU registration, isa siyang proseso para kunin nyo yung mga mayor's permit, yung requirements nyo para makapag-operate kayo legally within the city. Within the city, nung business nyo. And then yung BIR registration naman ay isa tong registration para malaman nyo kung ano yung mga taxes na kailangan nyo i-file para sa iyong negosyo. Okay, so after nila makuha itong LGU registration, tama ba? LGU, for their LGUs, di naman sila limited lang dun sa city kung saan sila Yes. nakaregister. Pwede pa rin sila kasi mas common naman talaga ngayon yung mga online na businesses. Iisip nila, ako, pag nag-register ako, ito lang ba ang pwede kong bentahan? Covered na ba yung, kumbaga, on a national level ito? Yes, as long as may permits kayo, pwede na kayo mag-operate para sa negosyo. Okay. Okay. Pero curious po kami, ano po ba talaga yung pagkakaiba-iba nila? DTI, LGU, and BIR. Bakit kailangan lahat to makuha na natin ng permit? Tapos pwede po ba yun na pag may DTI, nag-ooperate na ako kahit hindi ko pa nakukuha yung LGU permit and BIR permit? So yung na-mention nga namin kanina, yung DTI kasi, yung DTI registration ay para lang makuha yung business name nyo. Ngayon, yung LGU naman, iba kasi yung requirements nyo. Kailangan nyo makuha yung mayor's permit nyo para makapag-operate kayo doon sa city. Okay. Yung BIR registration naman, iba siya. Kasi dito nyo malalaman kung ano yung mga taxes na kailangan nyo i-file naman sa negosyo nyo. So, kailangan yung tatlo na yun, importante talaga kailangan yung tatlo na yun dahil iba-iba yung functions nila. Yes. Again, to reiterate lang, yung first ay para, kumbaga, meron kayong trademark dun sa pangalan na yun. Para kung sakaling gusto nyo i-promote, isa lang kayo na gano'n ng pangalan. After that, yung LGU permit, para naman legal kayo dun sa lugar kung saan kayo nagbe-business. Para merong kayong permit from the LGU. At yung BIR, syempre, kapag nagkakaroon tayo ng tayo ng business, tax. meron tayong taxes, kailangan natin mag-comply dun sa ating mga taxes. So, ito yung tatlong requirements. Hindi pala pwedeng pipili lang tayo ng isa lang dito. Akala ko parang, meron naman kami mayor's permit, okay na mag-operate. Kulang pa rin, kailangan yung tatlo na yun. Okay. So, totoo po ba na totoo bang pag nag-register ka na kay BIR, lagi nang may malaking babayaran? Yun ang takot ng iba. Oo, kaya kahit yung mga sari-sari stores, di ba sabi nila, bakit ako magpapa-register dyan? Ang liit-liit na nga ng kinikita ko, magbabayad pa ako ng tax. Oo. So, totoo po ba yun na kapag nag-register na sa BIR, automatic malaki na yung Bayad ng binabayaran? bayad, Nagbabayad ka na lagi ng tax? Okay, so tandaan niyo po palagi, iba po ang tax filing sa tax payment. So kapag wala naman po kayo ganong kalakihan sa kinita niyo sa negosyo, ibig sabihin, pwede naman po kayong may possibility na hindi po ganon kalaki yung babayaran nyo or baka wala din po kayong bayaran. Pero may obligasyon pa rin po sila na kailangan nila i-file yung mga taxes nila for the business. Yeah. Kung wala talagang kinita, magfa-file pa rin. Tingnan lang kung compliant pala si business owner. Kasi yung iba, iniisip nila, ay, wala naman akong kinita. Wala akong kailangan gawin. Ano ba yung mga pwede maging problema kapag, kunyari, let's say na wala naman siyang income for this month or this quarter, tapos hindi siya nag-file, ano ba yung pwede mangyari? Ay, yun po, may consequences po na may penalties po kapag hindi po nakapag-file sa negosyo nyo. So kahit walang kinita, kailangan pa rin Pa rin i-declare mag-file. na, ay, wala po akong kinita. So yun ang kailangan malaman ng mga kasambahay natin kasi ako, na-biktima na rin. May business ka pala. Hindi kasi syempre Ay, yung personal services. na, Oo. service. So, kahit na wala kang trabaho, kailangan mo pa rin sabihin, mag-file. kailangan mo i-file. Kasi nga, mag-incur ka ng penalties. Paano po dun sa yung kanilang business ay lulubog lilitaw? Ano yung parang... pabugso-bugso Oo, lang. parang, ay, babalikan ko na lang to kapag may energy na ako ulit. Tapos mga 6 months tumigil, tapos babalik. May pwede po ba silang gawin na klase ng pagfa-file para dun sa mga time na hindi naman talaga sila nag-operate? Yan, kailangan ko yan. So, importante, kailangan nyo po malaman na as long as may account po kayo with BIR, kailangan nyo pa rin po i-file. Kahit may plano po kayo na magpahinga, na hindi po muna mag-operate si business, kailangan nyo pa rin po i-file yon. So, yun po yung kailangan nila gawin. Kailangan pa rin po nila mag-file para mag-comply. So, kahit hindi ka nag-ooperate, basta meron kang account, hindi mo pa pinapa-close, kailangan nagfa-file tayo. Okay. So, paano naman po dun sa
ayaw ko na talagang ituloy ito, tama na. Oo. Pwede naman po nilang ipa-close. Kailangan Mas mahal, ba? O Oo. kailangan ba? Mas mahal ba yung babayaran nila? Paano po ba yun? So, meron po kami, if wala na po talaga kayong time para mag-file ng mano-mano or to hire an accountant, meron po kami si Taxumo Timeout. So, kung kailangan nyo po mag-file ng zero tax filing na wala kayong iniintindi, pwede po kayong gumamit ng Taxumo Timeout para mag-zero tax filing for the whole year. And it's as low as 2,699 per year. So, meron po kami Taxumo Timeout that automatically files for zero tax filing. Ang galing. Ito yung mga problema nga natin kasi nga, syempre kapag usapang itong tax, naisip ko, hindi naman kasi tinuro ito. But ito hindi na ituro sa atin nung nag-aaral pa tayo, sana na ituro. Pero nga dahil nahihirapan tayo, maganda nga yung Taxumo services nga. Para sa mga kasambahay natin na medyo in the dark pa, medyo nahihirapan pa with filing their taxes, malaking tulong ito. Lalo na dun sa mga akala nila, hindi na naman nila pala kailangan, pero required yan para hindi tayo magkaroon ng mga penalties. Again, please promote natin yung ating Taxumo services para sa ating mga kasambay na interesado mag-avail nitong services na ito, lalo na sa mga merong growing business nila. Kailangan mo yan, Josh. Wala, sabi ko zero na. Zero. Marunong ka na ba mag-file? Nagka-file na ako. Walang kagandahan sa Taxumo, no, is that we also have freelancers, online sellers, and other professionals, no, in filing their taxes online. So, if you're interested sa automation ng pag-prepare, yung online filing, tapos yung online payments, even in installments, credit card or debit card, maaari niyo po yan i-check out sa Taxumo. And hindi pa doon magtatapos ang mga services. Marami pa tayo dyan. Kaya if you want to learn more about all of the business compliance na services na meron sa Taxumo, visit our website right there at the bottom. Ayan, www.taxumo.com. And kung ulitin po namin, kung nahihirapan po talaga kayong mag-file and gusto nyo na talaga magbakasyon, meron po kami Taxumo Timeout that automatically files for your taxes in zero tax filing. Yeah. Alright, again, baka may gusto po kayong batiin this morning, Gwen. Wait, bigla. Sino ba? Wala ko naman siguro babatiin ko yung mga naglalaro ng pickleball in the morning. Yeah. Gantong oras sila naglalaro, no, 6 a.m. Actually, 7 na. Oo, so, good morning sa inyo. Asensya na di ako nakasali. Nandito ako kasama si Josh at si Tim. Maganda sumali din tayo dyan. Again, maraming salamat, Ms. Zia Venus at Mr. Alejandro sa pagbisita at pag-share ng helpful information para sa ating, para mas maintindihan natin ang paraan ng pagbabayad ng taxes, lalo na sa mga business owners. Yes, kaya sa atin namang mga kasambahay, don't forget to file your tax at i-register ang inyong mga businesses. O, Tini, kailangan mo rin yan. Oo nga, parang kailangan ko na rin to. Susunod naman ang iba pa nating informative discussions, kaya tutok lang dahil magbabalik kami. Alright, sakay na tayo ngayon dito sa SEAL 5 TMI. Naka-sports mode na tayo. And then 3, 2, 1. Uy! Ganyan kaganda ang kotse na to. Hindi ako may preno. Grabe, di ba? Nakaka-impress. So after mong magtrabaho, uwi ka sa inyo, sa probinsya, the best ito. In terms of tipid, ganon, okay na okay. Init na balita. Mabilis. At una sa mga balita ngayong tanghali. Mapagkakatiwalaan. Pinag-aaralan ng Department of Labor and Employment o DOLE Pinalawak pa ng Philippine National Police o PNP ang pagbabantay sa seguridad. Mga pangyayaring agad dapat malaman. Serbisyo publikong hatid sa ating mga kababayan. UNTV C-News. May balita saan mang panig ng daigdig. Ihahatid ni Luella de Cordova at Aga Kaakbay. Lunes hanggang Biyernes. Alas 11:30 ng tanghali. Dito lamang sa UNTV, your public service channel. Iba na ang mundo ngayon. Ang pag-scam, online na rin.
At sa isang iglap, maaaring mawala ang buong buhay mong pinag-ipunan, buong buhay mong pinaghirapan. Mag-ingat sa mga website na hindi lehitimo, mga link na ipinadala sa pamamagitan ng text o online messages, lalo na kung hindi mo naman ito hinihingi. Ang one-time password at online account app password ay personal. Huwag ipaalam sa iba. Kung na-scam, palitan agad ang password ng iyong account at mag-report sa mga otoridad. Hindi biro ang ma-scam online. Buhay at kinabukasan ng pamilya ang nakataya dito. Kaya todo ingat, mga kasangbahay. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. Ating balikan ang mga balitang ating tinutukan. Mga balitang nagbigay kaalaman at nagbukas ng ating kamalayan. Mga pang-aksyon sa mga pangyayari at mahahalagang isyu sa ating lipunan. Ito ang Balita Weekend, tuwing Sabado, alas 12 na tanghali, dito lang sa UNTV, your public service channel. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Ang oras po natin ay 7:26 ng umaga at oras na para sa ating usapang pangkalusugan. Isa po ang diabetes sa common and chronic diseases na nararanasan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Pero bukod sa damage sa kidney, meron na itong masamang epekto sa ating paningin. Alamin natin ang detalye tungkol dito kasama ang ophthalmologist na si Dr. Kevin Gabrielta. Good morning, Doc Kevin. Celia and Ian. Yan, oh. Ulit. Welcome back ulit, Doc. Hi, hello. Salamat po sa muling pag-imbita sa akin dito sa Morning Kuya. Excited po ako na i-share sa inyo yung mga konting kaalaman tungkol sa sakit na diabetic retinopathy. Na-miss ka namin, Doc, medyo matagal-tagal na din Ang dami na nangyari, no? Oo nga, Doc. Pero ito, Doc, paano po ba naapektuhan po nung mataas na blood sugar po yung mga mata at saka yung paningin? Kasi parang hindi common to na alam ng mga Pilipino na ay kapag may diabetes, maapektuhan yung mata. Ang alam lang mataas yung blood sugar. Yes. So, kunyari, mataas yung sugar natin, no? So, ang pangkaraniwan kasi is wala tayong nararamdaman sa mata eh. Initially, kahit mataas po ang ating sugar, hindi po talaga to nagbibigay ng sintomas sa mata. Pwedeng okay pa sila, talagang wino-worry lang nila, uy, lagi pa nag-check ang taas ng sugar, pero yung sa mata, wala sila nanonotice. Not until, yun na, may matagal na, say mga 2-3 years na, doon na nagsa-start na nagkakaroon sila ng mga titawag na on and off na blurring. Yung minsan malabo, minsan malinaw. Feeling nila kapag napansin na, uy, pag mataas yung sugar ko, bakit parang ang paningin ko malabo rin? Tapos kung kailan pag-check ako, uy, mababa ng sugar ko, malinaw yung paningin ko. So, nangyayari po talaga to. So, may tinatawag tayong vascular changes sa mata. Kumbaga, sa ugat, ito, para medyo may idea po tayo. So, ito po ang ating mata. Yung retina, yung pinakaloob ng ating mata, yung mga ugat, may mga blood vessels po. Yung po yung naaapektuhan sa diabetic retinopathy. So, yung mga red, yan yung mga arteries, meron po siyang lining. Kumbaga, isipin nyo po hose ng tubig, no? Kapag mataas pong masyado ang sugar, sinisira po yung cell lining, tawag doon pericytes, sinisira niya at ginagawa niyang manipis ang lining. So, in turn, sa tagal ng pagtaas ng sugar ng tao, yung lining na yun nasisira, nagli-leak out na po yung dugo. No? Na dapat na sa loob lang, tumatagas na po siya sa loob. Kaya nagkakos ng pamamaga, swelling, and later on, yung maga sa gitna ng paningin, which is called macular edema, diabetic macular edema, na nagkakos ng, yung labo na ng paningin. Okay, so nagkukos po talaga yun, no? Yung blood sugar kapag hindi natin na-monitor ng mga sa paningin. Dok, kapag tumagas po yung dugo mula dun sa mga arteries, gagaling pa po ba yun kapag bumaba yung sugar nila?
Tama. So, magandang tanong yan. Kasi yung pag tumagas na yung dugo sa mga arteries, no? So, parang may pantal na rin siyang iniiwan, no? So, ang tanong natin is, makokontrol ba ng pasyente ng maayos yung sugar? Marami sa kanila, hindi. Marami sa kanila, hindi nga nila alam na, uy, may tagas ng dugo. Kasi, Celine, kung sakaling may tagas na po ng dugo sa loob ng mata, pwedeng wala pa rin simptomas yan eh. Yung mga maliliit na tagas, pwedeng on and off blurring lang. Pero yung talagang, uy, malabo na, wala. Kasi bakit? Itong mga ugat na to, more on the periphery, on the sides lang. Not until dumami na siya, collect na sa gitna, sa central part, doon na nakaka-experience ng blurring. So kung talagang hindi talaga na-control, yun, talaga. Meron na silang panlalabo. Hirap po pala nun, hindi nila agad-agad napapansin. Yes. Wala ka agad, kumbaga symptoms na talaga, uy, kailangan ko nagpa-check up. Pero Doc, ano yung mga eye condition naman na ang dahilan diabetes? Ano po yung mga yan? Okay, so kunyari kung malilink natin yung complications ng diabetes sa mata is number 1 is cataract pa rin. Yung cataract, yung excess sugar natin na mumuo po doon sa lente ng mata that causes the yellowing of the lens. At saka dito po yan. So yan yung mga very common naririnig nyo, cataract issues is because of excess sugar going into the lens. So, nasisira na yung clarity ng lente. Tapos may tinatawag na glaucoma, secondary glaucoma, yung mga tinatawag na neovascular type. So balikan natin yung dugo sa loob. Kapag dumami po yan, syempre yung mata hindi na makahinga, nagkakaroon tayo ng mga excess blood vessels doon sa iris, doon sa brown part ng mata, na very prone to bleeding, and yun na nga, pagtaas ng eye pressure. Meron din tayo tinatawag na mga, yun na nga, macular edema, yung pagmaga na doon sa central part ng mata na talagang visually disabling ang tawag. Okay. Pero sa gamutan, Doc, paano naman po ginagamot yung nabanggit na diabetic retinopathy? So pag may diabetic retinopathy ang tao, kunyari, aswertehan natin, diabetic, usually, partnership with an endocrinologist. Mataas yung sugar mo, pa-check ka sa opta. Tama po yun sa ating mga endocrinologists. Marami po sila medyo knowledgeable na about the condition. Kung may ganito pong condition, paano natin siya tinitreat is, kung nakita natin may leak, we can do laser treatment para siyang welding, para sinisil off mo yung mga tagas para hindi na siya mag-progress. Kung medyo late na po, may swelling na inside, yung gitna ng part ng mata, yung tinatawag na macula, hindi mo kasi siya pwede i-laser. So that's another thing called injection, anti-VEGF injection, to minimize the swelling and yun, maka-recover yung mata. Then meron din tinatawag na mga surgical treatment, kung talagang nagdugo na, yung tinatawag ng vitreous hemorrhage, nagdugo na yung mata, kailangan nang tanggalin kasi sa tagal na rin po, yun, medyo mas extensive na procedure pero another way to control the bleeding. Pero Doc, kailan po yung pinaka-advisable? For example, ako na-diagnose po ako na meron akong diabetes, dapat po ba magpa-check up na agad ako sa ophthalmologist para maagapan siya? At saka po, reversible po ba to? Kasi parang nakakatakot kasi parang kapag lumabas yung symptoms, malala na po pala siya. So, kunyari na-check mo may diabetes ka, as soon as you find out you're diabetic, magpa-check na po. Kasi minsan hindi mo alam, ilan years na pala akong diabetic and ngayon lang ako nagpa-check, so ngayon ko lang malalaman. Usually, kunyari known diabetic po, advisable namin every 6 months to 1 year, check up na po. Pwede ba, Doc, na if ever na hindi mo napapa-check up yung mata mo, tas diabetic ka, pwede bang mag-end up na mabulag kami? Ganun po ba? Pwede Yes, yun. yeah. Possible. So, kunyari, talagang in-ignore mo yung ganung labo, Hindi lang siya yung tipong labo na pubuti rin eh. Kahit sabihin mo, makontrol mo yung sugar mo, pero still, mahirap na battle ang high blood sugar eh. So, kung hindi mo siya na-control, yun, pwede talagang ikabulag. And minsan, ito sa mga experience natin, most people na nagpapacheck is medyo nasa late na eh. Kung wala talaga silang, alam mo, ibang issue sa mata, so talagang late na nila, maladok, biglang pagising ko, parang madilim na, may pula-pula na ako, may black spots na. Ganun na yung nafe-feel ko, pa-check na ako, tapos, grabe na yung dugo. Pero Doc, factor din ba yung dito, yung edad? Factor din po ba yung age dito? Yes, Ian. Good question. Dati, oo. Ngayon, pabata na may diabetic retinopathy. As early as 35, I think, meron na. Yung mga type 1 diabetic, yung mga juvenile onset, maaga, meron na rin yan. So, mga usually
3 to 5 years upon diagnosis. Usually, meron ka nang makikita mga small changes. Pagnipis ng ugat, tapos later on na yung bleeding eh. So, may mga test tayo actually to diagnose it. Kunyari, medyo unsure tayo. May mga angiogram tests na pwedeng gawin sa mga eye center, mga OCT scans ng mata to detect early kung medyo tayo in doubt. Medyo mahirap din nga po kasi, Dok. Ito, I think, isa sa mga pinakamahirap na sakit, yung walang sintomas. Opo. Yung kapag bigla na lang siyang lalabas, tas malubha na pala siya. Wala bang Doc, yung kumbaga parang may minimal lang na... Warning signs, Oo, ganun, Doc. may mga ganun ba ang Okay, so ang masishare ko lang talaga is yung on and off na blurring. Yun yung very initial eh. Hindi siya labo, minsan maganda, minsan malabo. Gagawin mo usually, papasukat ka ng salamin. Diba? Check nyo, parang ang nangyayari din pag nag-check sila ng salamin, parang nahihirapan din ipalinaw. Parang, okay to, pero parang hindi rin sobrang okay. Tapos, sige, balik ka isa pang beses, pag-check ulit. Ganun Iba pa na rin. lang. Tapos tatanungin pa, puyat ka, no? Puyat Ganon. ka. Tapos Tama. hindi pala. Yes. So, pwedeng sign po pala yun na kapag nakaramdam ka na parang on and off, On and off lumalabo. blurring, Okay, oo. Pero Doc, sa naman, yung factor din po ba dito is yung, kumbaga yung lifestyle na ginagawa mo? Gaano po kalaki yung impact nito? Correct. So, ngayon kasi puro tayo, nagpupuyat na tayo. Oo, ang daming po yan. Schoolwork or cellphone. Trabaho. gaming. So, lahat yan nagiging talaga, nagiging factor sa ating mga sa lifestyle, sa kinakain natin, lahat instant, lahat madalian, lahat talagang fast food, no? So, all of these are factors to have early diabetes, no? So, siguro mapapayo ko lang din sa ating mga tagapakinig, tagapanood is always maintain your good lifestyle, no? Kumbaga, matulog ng mga 6 to 8 hours a day, uminom ng maraming tubig, no? Instead of mga soft drinks, mga milk tea, mga sweetened drinks, no? Tapos, actually, number 1 sa ating mga Pilipino is yung pagkain ng kanin, eh. Diba? Pansin nyo, no? Extra Talaga, rice. Extra rice. No? Tapos Talaga. may soft drinks pang partner. Correct. Nako. Sa kaalaman ng lahat, no? Actually, pag kumain po tayo ng isang cup of kanin, is equivalent to dalawang tinapay, dalawang pan bread eh. So pag kumain ka ng isang sandwich, no, para ka lang kumain ng isang cup of rice. Oo. May mga ganun kasi, Doc, na, hindi na ako mag-rice, magtitinapay na lang ako. Yes. Pero sandamakmak naman na Opo, tinapay. Yun pala yung Same lang equivalent. pala, no? So kung kumain ka ng dalawang sandwich, nag 2 cups of rice ka na yan. Oo, dalawang rice ka agad. Ang hirap kumain na mga kasambahay, no? Pero may mga paraan naman, di ba? Para maging healthy yung lifestyle natin. Pero Doc, balik tayo dito sa diabetic retinopathy. Kapag pupunta po sa inyo para ma-check kung meron pong ganitong uri ng sakit sa mata, ano po yung mga assessment na ginagamit? Masakit po ba? Ano ba yung mga i-expect ng mga pasyente? Tama yun. Actually, syempre, yung takot din natin. Uy, pag chinek, baka mamaya tusukin yung mata ko, galawin. Wala po. Mostly ilaw lang yung ginagamit namin and a light source and a lens to focus on the eye. No, initially sa clinic yung mga ginagawa namin, yung standard routine check lang yung ginagawa namin. No? Pero kapag may suspetsa na kami na, there's something else, so we do request itong mga test sa screen, no? Yung tinatawag na fluorescein angiography. No? Makikita nyo doon, ang fluorescein angiography is a minimally invasive na procedure wherein may ini-inject po tayong dye sa ating kamay. No? Maliit lang, pero may skin test naman to see if you're allergic. Kung wala naman po, papasok yung dyes sa dugo, papasok sa mata, tapos pipicturean lang siya. Tapos makikita nyo sa picture, may mga white spots. No? Yan yung mga leak ng dugo around the eyes. No? So even the micro leakages, microaneurysms, nakikita po nung camera. Kaya huwag kayong matakot magpa-check up mga kasangbay. Minsan kasi, di ba po yung lalo na po yung mga senior doc, takot sa doktor, ay hindi na ako magpapa-check up, malinaw pa yung mata ko. Pero kailangan na rin. Yes. Pero ang na-realize ko naman with the senior, no, kailangan mo lang din na makuha yung loob nila. No, na assure them na nasa tamang kamay sila and talagang i-guide mo rin sila, no, na hindi sila natatakot. Kasi pag natakot, minsan nila hindi na yan. Tapos maka-high blood na yun, High Dok. blood Pagka na, natakot, naku. Kaya dapat talaga yung kilala na doktor, tsaka yung magaling mag-alaga, tulad ni Doc Kelvin. Doc, naman yung mga, syempre, yung mga gustong maging healthy yung mga eyes nila. Ano po ba yung mga paraan para mapanatili po nating malinaw yung mata kahit meron po tayong diabetes? Okay, so para palitiing malinaw ang ating mata is number 1, syempre, kumain ng
gulay pa rin, no? Yung mga green Gulay. leafy vegetable. Actually, yun talagang, totoo yun. At saka mga carrots. No? Minsan, pili mo, ulit lang sinasabi ng magulang mo, lola mo. Pero talagang malaking tulong yun sa ating mata. Tapos tayo po ay, yun na, regular na mag-exercise pa rin, no? Make sure healthy. Kasi lagi naman sinasabi ko sa mga pasyenteng diabetic is, kahit anong gamot natin, anong treatment natin, pero tayo po ay medyo pasaway, hindi po talaga tayo sumusunod sa mga maintenance. Minsan pag normal na, hindi na sila nag-maintain eh. Normal na ako, okay na. Exercise naman ako. Hindi po kasi ganun eh. Ang diabetes can go back eh. So hindi talaga siya pwede, okay, pag ako na yung bahala, stop na ako. Kasi normal ako eh. Once you stop, tapos napakain ka ulit, mabalik yung cravings mo, ayan, mataas na naman, ilang years kang ganun. Ayan. So, balik-balik. It's talagang disiplina at saka yung talagang, discipline talaga yung number one. Alam naman natin kung ano yung tama. Tapos yung mga feeling ko pag tayo ay medyo in doubt sa kinakain. Kunyari, Doc, hindi ako nag-rice, hindi ako nagba-bread. Pero mahilig pala siya sa mga banana Q. Mga patatas, mataas din yun, starch din po yun. So nakakataas din siya ng sugar. So feeling ko yung education din with our doctors, no? Importante din, Doc, ano ba yung pwede kong kainin? Gaano ba karami? Yun yung feeling kong kulang eh. No? So maganda pong, kaya may doktor po tayo, lalo na endocrinologist and ophthalmologist. Kung may way po na makipagkwentuhan kayo at tanong nyo po ano yung nararapat, no? Malaking tulong po yun. Kasi imbis na lahat iaasa natin sa gamot na napakagastos. Ayan, Dok, sa mga gusto pong magpa-check up, lalo na po sa mga kababayan natin na ito na-diagnose ng diabetes, saan po ba nila kayo pwedeng makita at papuntahan? Yes, so nandun po ako sa Chinese General Hospital and Medical Center, Monday, Wednesdays, and Fridays po ng about 2 to 5 p.m. Tapos meron din ako dito sa may Top Vision, sa may Timog, every Mondays, 12 to 1 p.m. Sa Zeiss Vision Center sa Green Hills Mall every Fridays, 12 noon to 2 p.m. Tapos sa George Optical sa Binondo Branch, every Saturdays po ng 10 to 12 noon. Sitahan nyo na si Doc. Oo, Dok, meron din kayo online po. Yes, opo. Yes, thank you for reminding. So yes, sa mga, syempre minsan busy po tayo, hindi naman natin naalala lahat. So there's an app called Sirius MD. Makikita niyo po lahat ng clinic schedules ko. You can book po kung anong oras niyo gusto doon. Tapos ako po ay mag-a-accept. Tapos makikita niyo na lang po kung saan po tayo magkikita. Greetings, Doc. Baka may gusto po kayong batiin. Yes, I want to greet my family, my wife Joy, my kids Kylie and Amara, family Dennis and Grace, Jimmy and Betty. Good morning sa lahat ng host ng GMK, sa lahat ng staff. Napakasipag, no? Thank you always. Actually, 2 years na po ako dito pero it still feels like my first time because talagang very welcoming nyo ever since. And ang dami na po nagbago pero still, and yung character nyo as a host, excellent. So talagang ang dami nyo pong natutulungan, dami rin po talagang nag-a-admire sa inyo as a host. So, Kuya Daniel, thank you for always giving me a slot here sa sa GMK. So ako po ay nagagalak talagang makipaglingkod sa inyo at more years to come. Thank you so much po, Doc Kevin Gabriel Tan. At kami din po, super happy po namin every time nandito po kayo sa GMK. At for sure, marami din po kayong natutulungan ng mga kababayan po natin. Yes. Namiss natin yan, si Doc Kevin. Kaya mga kasangbahay, huwag natin baliwalain ang mga warning signs ng diabetes at ingatan natin ang ating katawan kasi dapat healthy tayo. That's right. Once again, maraming salamat, Doc Kevin, for visiting us po. At ito, narito naman ang mga inaabangan ng ating breakfast update. Ito, balitaan mo naman kami, ano ba talaga inaabangan natin? Yung breakfast ni Ira. Ira, kamusta na ba yung Hindi ko naabutan yung yung kanina, nalita ko eh. Ito na iyan, ang ating chicken curry, mga kasangbahay. Sige, tignan natin. Okay. So, nilagay ko na po dito, mga kasangbahay, yung ating gata. Tapos, naglagay na rin ako ng mga gulay natin, like yung starch natin, starchy na vegetable natin, which is yung potato, tapos yung carrots. Tapos, nilagay na rin ako ng green chili. Tapos, for the last part, lalagay na lang din natin yung bell peppers. Para magdagdag tayo ng gulay, plus hindi masyadong mag-soggy yung natin, bell pepper. Para lang may added, flavor. Ayan.
Tapos mga 2 minutes, 3 minutes, luto na rin naman tong bell pepper eh. So yan, ito na po mga kasangbahay ang ating chicken curry. Haluin lang natin. Tapos pwede na po natin tong iserve after a few minutes. So hindi ko na muna siya ililipat sa ibang lalagyan kasi mas maganda na yung itsura niya dito. Tsaka maganda yung medyo kumukulo eh. Oh! Okay, linisin lang natin yung gilid para mayroon siyang last na magandang shot. Okay, eto na po mga kasangbahay. Ang ating chicken curry. Sana po nag-enjoy kayo. Tinikman ko naman na siya kanina. Sakto naman yung lasa niya. Masarap sa mainit na plain white rice. At yan mga kasangbahay, for more cuisine adventures, abang lang po kayo everyday. At syempre ang laging paalala ng inyong munting kusinera, don't forget to cook with love and cook it right. That's right! Puntahan naman natin ang mga nag-request ng chicken curry. Gusto namin yan. Chicken curry! Oo. Gusto mo rin pala nun kahit allergic ka? Ano, basta masarap. Go tayo dyan. No? Okay lang yan. Meron naman tayong mobile dental and optical Tama. clinic. So, di ba? At meron po tayong operation ngayon July 29, 2026. Ang atin pong Unit 1 ay nasa Barangay Bitnong Hall, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Ang unit number 2 ay nasa Purok 2, Barangay Bertese, Quezon, Nueva Ecija. Ang unit number 3 naman po ay nasa Purok 6, Maginhawa Diversion Road, Poblacion, Barobo, Surigao del Sur. Ang unit number 4 ay nasa Barangay Biasong, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Yan o, Unit 5. At ang unit number 5 ay sa Barangay Agloloway, Hamindan, Capiz. Habang nasa Barangay Poblacion 3, Tagbilaran City, Bohol naman ang ating Unit 6. At meron din tayong MCGI Diagnostic Centers and MCGI Charity Centers. Narito po ang schedules ng MCGI Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time po from Monday to Thursday ay 10 a.m. to 12 p.m. Pero pag Friday, 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Charity Center naman po sa Parañaque City nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Every Tuesday naman po yan. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Charity Center naman po sa Quezon City na nasa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City ay open every Wednesday. Ang registration time po dyan ay from 5 a.m. to 9 a.m. At meron din po tayong charity center sa Davao del Norte. Located po yan sa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. At ang registration time po dyan ay 6 a.m. to 11 a.m. And syempre, ang ating MCGI Clinic na nasa Marikina sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Bukas po yan every Friday naman. Ang registration time is from 5 a.m. to 9 a.m. Yun. O, di ba? Alam ko si Ira kasi, balikan natin yung mga pinag-usapan natin kanina. Kasi alam mo si Ira, nag-start din siya ng business, di ba? Yes. Kanina nga pinag-uusapan niya yung about sa sa tax, ganyan, business registration. Nung nung 2020, nung pandemic. Kaso medyo nahirapan kasi ako na ayusin yung mga documents kasi ako lang mag-isa. Tapos pandemic pa nun. So sabi ko, after a month, wala na, tinigil ko na yung business ko. hanggang DTI lang ako. Buti na lang pala. Pero I think yun yung pinakamadali, no? Yung i-register mo yung store mo sa DTI. Sa DTI yun. Kasi parang nung time na pandemic, hindi ko makakalimutan, yun yung pinopost sa mga tao para ma-prove na legit sila Yes. na online store. O, kulang pala yun. Kailangan may LGU and meron pang BIR. Saka di ba nga yung mga mayor's permit pa, ganun, lalo kapag meron kang physical na store. Tama. At saka dapat pala i-declare kapag
nag-close ka na. Kasi yung iba, hindi na nila dinedeclare. May penalty. Nag-iipon pala yun ng mga taxes. Totoo. So, mag-declare kayo, huwag kayong tamarin, ha, mga guys. Simulan nyo yan eh. Correct. Tsaka yung mga penalties, magpapatong-patong yun kapag hindi mo na, kumbaga hindi mo na nalagay sa tax na ito yung mga dineclare mo, nagpapatong-patong siya. Tsaka yung advantage din kapag meron kang certificate of registration sa BIR, kumbaga pwede kang magbenta online. Kasi requirement na yun. Dati before parang hindi pa siya na-apply sa mga e-commerce na kailangan may COR ka. Pero ngayon required na may kailangan certificate of registration. Para talagang legit tayo, meron tayong kumbaga may tax declaration tayo para masabi natin na, nagbabayad ako ng tax, di ba? As Alam an na online natin, si business. Ian. Kaya May business na. Sosyo mo naman kami dyan. Meron kasi tayong niluluto mong business? Ano niluluto ko? Hindi, Masarap. ayoko sabihin eh. Pero hindi, wala ako sa food industry, nasa clothing. Garment. Kakaiba talaga to. Ayoko sabihin na brand ko to, baka Si Ian lang yung maapektuhan yung nagbi-business branding. pero ayaw niya malaman ng tao. Low-key Ayaw lang malaman na siya. Kasi baka maapektuhan yung branding pag nalaman nila ako At yung saka may-ari. kasi, ikaw na yung unang model. Pinagkakatiwalaan mo ba si Joshua Junicio bilang ambassador? Hindi kasi Ayaw nga niya malaman eh. Ka na iba no? sa akin kasi wala ako dun sa part na sa marketing part. Ako sa more on bulk, ganyan, more on... Hindi ako yung parang nasa promotion part, marketing part. Parang iba yung mga... Supplier. Ganun siya, parang branded. Wala ako dun sa part. Iba din talaga. Basta ganun, So, basta ganun part. model ka, pero buhat mo yung isang bulk. Buhat yung box. Para naman dapat hindi mo alam na si Ian. Hindi ko rin alam kung ano laman. Ano ba to? Ganun. Secret lang. Ang Hindi, galing kwento talaga. mo lang ako tungkol sa usapan ni Doc Kevin. Kasi With Doc umalis Kevin. ako eh. Oo, napaka-importante na nagpapa-check up tayo, lalo na kapag diagnose tayo with diabetes. Kasi may mga signs na pwedeng maapektuhan tayo kapag hindi natin naagapan na, kunwari, na-diagnose tayo may diabetes, tapos hindi natin agad na pa-check up, pwedeng may mga signs na baka magdulot ng pagkabulag kapag hindi natin napapa-check up. Saka wala kasi siyang sintomas. Katulad nga ng sabi ni Doc. Kaya yung mga lolo-lola nyo, yung mga parents nyo na merong diabetes, mainam daw, ipa-check up sila every 6 months or every year para mak-check kung naapektuhan na ba yung mata. Pati mata, isi-check. Hindi lang yung sugar. Yan man, para naman updated kayo sa ating mga good news at inspiring features, huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya official social media pages. Dahil dyan, tinabati ko ang aking mamsi. Di ba wala ka pang diabetes, mamsi? Wala ba? Si Moms. Good morning! Good morning, Kuya! Would like to thank EO Executive Optica for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eye. Kunin nyo na yan. Walang mali. Walang- Walang ko kahapon. Walang bakit. Diretsong ganun, no? Sakto, malabo pa mata mo. Tama. Ikaw yung perfect model talaga. Saka Joshua Junicio na yun eh. Ayoko na nga nito, eh. Baka naman, Commercial na gagawin sa'yo. Ayoko na. wala na, sira na. Tapos hindi masisira kasi matibay yung mga salana. Galing mo, ha? EO, baka naman. Oo nga. Ako naman. Kapasalamat na po ako sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo, mga kasambahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural, organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang number 1. Yan, ako po, binabati ko lang si Mami Virgie na nanonood ngayon. Good morning, Mami. Oh, I'm a virgin. Good morning! And thank you rin po sa DV Dental Clinic and Dental Laboratory. They are located at Gate 3, Barangay Fort Bonifacio, Taguig City. And they also have another branch at Shaw Boulevard beside Star Mall Shaw, Mandaluyong City. DV Dental also has Dental Laboratory for prosthodontics. It also offers orthodontics and general dentistry. Kaya kung magpapa-appointment ka, kontakin nyo na po sila sa 0997-903-9330 or visit them on their Facebook page at DV Dental Clinic and Dental Laboratory. Pagbati mula kay Tini, ang inyong Binibini.
Maraming salamat sa pagsubaybay sa amin this Wednesday morning. Kita-kits ulit bukas, God willing, for more inspiring features at good vibes dahil mas masaya ang umaga sa Good morning!